Nanunuot kahit na may gloves, no? E paano pa kayo pagka dumating yung minus 55? Good luck. Mga bata naglalakad na, oh. Papasok na ng school. Kumakanta yung estudyante doon, no? Ano kinakanta mo, Beng? Pasok na, hindi na masaya. Bakit? School yun eh. Bing, dapat may mask ka. Sa pagkay. Ay, oo nga. May mask ka ba? So, unang araw ng pasok nila ngayong taon. Yung mga bata nakikipagbuno na naman sa biglang baba na naman ng temperature. Pero yung mga bata naman kasi sanay na yan eh. Yung mga Indoors na kami. oo, pagka gantong ano na pala, gantong malamig na, hindi na sila Bing, pinapalabas. dali mo yung mask. Baka Mask, pa Bing, oh. mamaya. Okay. Lagay mo lang sa bulsa. Okay. So, hatid ko lang si Madam. Sige naman, anong oras na? Nandaan lang po muna kami dito sa Petro Canada kasi nag-gas lang si Dadong. Ayan, good morning pala muna sa lahat. Siyempre, sa mga taga-subaybay namin, sa mga viewers namin, maraming salamat sa palaging panonood. Ayan, shout out muna kay Denomags ng Saudi Arabia, sa Riyadh pala siya. Tapos kay GJ ng Winnipeg, Manitoba. Ayan, hello dyan sa inyo. Tsaka maraming salamat sa panonood sa mga videos namin. So, ayan o, sabi ng ano pala, sa global news dito sa Canada, netong week daw, magdadrop ang temperature ng Saskatchewan up to minus 55 degrees. Oh my gosh. So, kung matutuloy man yun, sana, wag lang tumagal. Kasi hindi mo naman maiwasan yun kung talagang babagsak ng ganong kababa yung temperature. Wag lang sana tumagal ng ilang araw kasi mahirap. Lalo na pagka yung sasakyan mo, medyo luma-luma na yung baterya. Naku, talagang bibigay siya. So, yun, nagagas si Dadong. So, yung gas pa lang ngayon, 129.9. So, mas mababa siya. Mas mura ngayon yung gas. Ayan. May dadaanan lang kami. Sabi ko pa, yung ano, sa ilang taon natin dito pa, experience na natin yung minus 55. Para hindi pa, no? Oo nga. Kasi, dati parang umabot din tayo ng minus 50. Yung feel lang yun. Doon tayo sa ano nun, sa Robinsons. Mga ganong, ano, 6 years ago. Basta parang umabot tayo ng ganon eh. Pero feel na yun. Eto, yung minus 55 na to na sinasabi sa part ng Saskatchewan, hindi lang din namin alam kung saang part ng Saskatchewan kasi malawak naman yung Saskatchewan. Pero sana wag dito sa Regina. Ayan po yung condition ng parking area dito ngayon sa aming suking tindahan. Ayan o. So pagka gantong mas snow yung paligid ng parking area, ayan, tansya-tansya lang kung paano may i-park ng maayos yung sasakyan mo na hindi ka masagi. Kasi kasi hindi mo na makita yung line. Ganyan, oh, 'di ba? Wala nang linya-linya, ayan, tansyahan.
Ganun lang yung pagka-park din eh. Bili siya ng tinapay. Kahapon sinabihan ka bibili tinapay ah. Ay, parang puti. Ayun. Oh! Malamig na yun. Minus ano ba? 27 yung feel. Minus 27 ang feel. Kaya wala masyadong tao eh. Ayan, tingnan nyo, wala masyadong tao. Mga empleyado lang ata yung mga nakapark dyan. Ayan na yung mga asin, panglagayan sa daanan eh, para hindi kayo madulas. Diretso lang kami mismo dun sa tinapay. Uy, bibili na ito. Saging. Kaloka yung tubo nila dito kahit dry na. Ayun oh, 499. Ano? Ba't parang nagmura ngayon yung saging pa? 0.79. Di ba 0.99 to nakaraan? Mga ganon. O depende sa brand. Oo, kasi masisira lang eh. Pambaon lang. Alam dito, pagka bibili ka ng mga 2-3 piraso, hindi kaya nakakahiya kasi titimbangin naman nila yan. Diba sa atin ng pagkagalan parang, ay sa bagay sa palengke, no? Nakabili naman tayo ng mga pa ilan piraso pa, no? Nakita na okra. Ano? Laga? Ito. 11 per kilogram yung okra na fresh. May tuna ka pa dun. Tapos may talong ka pa pala dun. Ano, tinapay. Ay, daan pala tayo dyan, may palaman ako. Saan? Doon sa Asia. Ito po, naka-sale oh. Artisano. Matigas to eh. Artisano. Malambot. Naka-sale siya. 3. Dati may mga bit-bit pa yan kami na bag. Pagka namimili ngayon, na-adapt na rin namin yung style nila dito na dampot-dampot lang. Paano? Dampot-dampot tapos bit-bit-bit ilang pirasong items niyan. Oo. Minsan yung iba nagsasabi na ano daw. Oo. Meron. Yung iba nagsasabi na konti lang daw yung bibilin pero pagdating sa cashier hindi na maganda o gagakabit-bit na kung ano-anong items. Oo. Ikaw, hasa-hasa. Ayan, mas mura talaga dito yung hasa-hasa sa fresh. Piliin mo pa, baka may bugbog ha. Basta check mo lang. Okay na yun. Kasi minsan yan na ano siya, nabubugbog. Ay maganda yan, medyo maliliit lang. Ayan o, 347 lang. Sugo 227. Buti na lang pa hindi na ako nagkakape ng 3-in-1 no, mahal oh. 12 yung kopi ko. Wala pa laman. Ay hindi, gawan kita ano. Gusto mo? May mayonnaise doon. Egg sandwich. Or tuna, gusto mo? Wala lang tayo tuna, bili tayo tuna. Egg, pwede na yun. Na? Dami ako egg doon. Egg sandwich na lang gawa ko. Mura yung Grace na gata, no? Kaso lang.
Alin? Noodles. Hindi. Wala. Wala yung beef dyan pa eh. Gusto mo yan? Mahal na yung makapuno strings, no? Yung ganyan lang po yung bibili ni Dadong. Walang customer pa, no? Aga, oo. Tanaw ko bidali lang red, ay brown sugar. Wala din. Wala. Wala sila brown. Gora na. Wallet mo, okay na? Yan, sabi nila yung mga libangan daw namin dito, puro shopping, groceries. Ganyan. Totoo naman pa, no? So, wala na ba yung ibang libangan, lalo na yung gantong malamig. Eh. Hindi ka makakalabas ng para mamasyal-masyal ng park. Punta ka ng mall. Siyempre, dapat may pera ka. Kung pupunta ka ng mall para tumambay lang, yeah, minsan okay lang, pero pagka palagi naman, 'di ba, boring naman. Wala kang bibilhin tapos tatambay ka sa mall. Saka yung mall kasi dito pa, no? Wala masyado wala ka masyadong maikitan kasi maliliit lang. Kaya maigi na lang pagkaganto, bahay ka na. Ito na yung kalaban niya ng ilong ni Dadong. Yung lamig. Eh, minsan pagkagantong sipunin ka, hindi mo mapapansin tumutulo na yung sipon mo pagkaganto kalamig. Dati yung mga ganto panahon, yung tambak ng snow, pagka nililinis kasi nila to yung parking, tatambak nila sa isang area, kagaya doon banda sa labas. Eh, sa ngayon, may tambak pero ano lang, maliliit lang. Dati ano yan eh, bundok-bundok na yan eh. Pero, akala nga natin, diba, hindi na masyado magpatak. Pero ayun na nga, bumalik na yung snow. Eh, ganito talaga dito sa Saskatchewan pati. Hindi mo masabi yung weather kasi parang pabigla-bigla nagbabago yung panahon. Pero kahit sa Pinas nga daw, parang may epekto din yung El Nino ngayon na. Kahit saan din naman. Dito ngang malamig, di ba? Naapektuhan na, kumbaga parang na-lessen yung lamig ng December, tapos yung snow. Lalo na dun sa atin, no? Tropical country. Lalo mainit. Tsaka parang nagiging uso yung ubo pa sa sobrang init, no? Nagiging uso yung sakit. Ayan na. Ganda ng pine tree pag maraming snow sa dahon. Snow ngayon na natambak. Ayan. Papalahin muna namin yung itong daanan lang. Hindi naman siya ganun kakapal. Tsaka malambot. Powder. Ayan. Ay, ito lang area lang naman, oh. Nagpala na pala si Dadong kanina.
Aray ko. Manipis lang naman yan. Malamig lang kasi ngayon kaya medyo masakit lang sa kamay. Pero naka-gloves naman. Ang itong pala na to. Oo, maganda yung tinutulak pa. Ganda yung malapit. Andun na to sa kabila, sa hagdan. Piprito ba ako ng isda? Prito ako isda? Ha? Ano lutuin ko? Masudan pa. Cardillo. Prito lagyan ng ano, Ah, kamatis, sibuyas na. lamig. Oo nga. Wait sa kamay. Nanunuot kahit na may gloves, no? E paano pa kayo pagka dumating yung minus 55? Good luck. Tagal mo natin sa labas. Hmm. Ito magkaka ano ka nito, magkaka frostbite. Ano, pasok ka na? Hindi na kaya. Mahirap magka frostbite pagka ganito. Wait sa kamay. Tara na. Ayan, nagluluto na ako ng ulam namin, yung sarsyadong hasa-hasa. Ayan, naprito ko na siya. Tapos ito, pinigisa ko na yung sibuyas, kamatis, tsaka yung bawang. Ready ko lang tong itlog para mamaya ilalagay ko na lang. Tapos lagyan din natin mamaya to ng dahon ng sibuyas. At meron pala ako dito ang hard-boiled eggs para gawin ko siyang sandwich bread. Yun na lang yung papalaman namin sa tinapay. Taktakan lang natin ng konting asin, ng konting paminta. Pwede na natin ilagay itong sabaw. Ayan, lagyan ko lang siya ng konting brown sugar. Ayan, dahil nakulo na siya, pwede na natin ilagay itong ating pritong isda. Dagdag na rin natin yung dahon ng sibuyas. At syempre, dapat may patis kahit konti lang para balanse yung lasa. So, luto na po yung ating sarsyadong isda. O, diba? Ang bango. Tsaka, pag bagong luto, yung gantong isda, ang sarap talaga. So, try nyo rin po pag halimbawa meron kayo dyang hasa-hasa or pwede din siya sa galunggong. Ayan. Basta timplahin nyo lang. Yung iba naglalagay ng bechin or magic sarap. Sa akin kasi yun lang yung patis, asin, meron konting brown sugar. Yun na yung pampalasa ko. Ayan na. Pwede nang kumain. Let's eat! Yan, sindihan ko lang saglit tong scented candle kasi grabe yung amoy ng isda. Meron naman kaming exhaust fan tsaka air purifier kaso lang
hindi ganun kabilis maalis yung amoy. Hindi naman tayo pwedeng magprito sa labas dahil sobrang lamig. Ayan. Ayan, dito na tayo sa ating gagawin na egg sandwich bread. Meron tayong hard-boiled eggs. Tapos dudurugin ko lang siya nitong pastry blender. Ayan, mas madali kasing makadurog to eh. Pwede din naman tinidor. Add ko na dito yung mayonnaise. Add ko na yung sliced na onion. Ayan o, pino lang yung pagka-slice niya. Lagyan din natin ng white sugar. At konting asin. Dinagdagan ko lang siya ng konting asukal kasi matabang. Ayun, sumakto na rin yung timpla ko sa ating napakasimpleng egg sandwich bread. At dito na rin magtatapos yung aming video for today. Ayan, maraming salamat sa palaging panonood. See you po sa next upload namin. At huwag po sanang kalimutan mag-like tsaka mag-subscribe sa hindi pa po nakapag-subscribe sa aming channel. Ingat-ingat!